verses 4 to 9. Babasahin po sa pamamagitan ng aking labi at babasahin niyo po sa pamamagitan ng inyong mga mata. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6 verses 4 to 9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan na inyong bahay at mga tarangkahan. Mag-pray po tayo. Sa itunay, ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay ating gabay. Kaya dapat po natin itong sundin. At bilang mananampalataya kay Kristo, bilang follower of Christ, tayo po dapat ay matamang sundin ang salita ng Diyos. At bilang pagsunod sa utos ng Diyos, tayo po ay may responsibilidad din na sundin ang mga nasa authority. So, ating pong maunawaan na may iba't iba or malawak ang sakop ng authority. Sa ating pamilya, sino po ang may authority? Ang ating mga magulang. Kaya po sila ay dapat nating sundin na kahit minsan hindi natin sila maintindihan. Pero kailangan natin silang sundin. Kasi ang Diyos ang pumili sa kanila para sa atin. Hindi tayo pumili para sa kanila. Kaya dapat natin sundin ang ating mga magulang kahit matanda na tayo. And sa church po, ang may authority or ang nangumulo sa atin ay ang mga pastors. Even though sinasabi po ng mga pastors na walang authority ng pastor sa iglesia. Sino pang may authority? Ang Diyos na ating sinasamba. And pagdating po sa gobyerno, ang ating pong ang authority po ay ang mga public servants, mga namumuno sa atin, mga barangay officials, ang ating presidente, ang ating vice president, mga senador, mga kongreso, ang mga congressman at mga mayors, ganyan. So, obey God's word and authorities. V stands for volunteers. So, pag sinabing volunteers, ipinapagamit natin ang ating buhay sa Panginoon na walang hinihintay na kapalit. At ano po ang mga dapat natin ipagamit sa Panginoon? Number 1 is talent. Lahat po tayo may tinatawag na God-given talents. Di ba po? Sabi sa iba, wala na naman talent, kundi magkaroon eating. Talent na. So, ang ating mga talent dapat ginapagamit lang sa Ginoo. So, halimbawa, if you have a golden voice, ang boses mo ay pangtawag ng tanghalan. So, ipagamit mo yan. Pwede ka mag-join sa praise and worship team. Pero, kung ang boses mo, pangtawag ng tanggalan, pwede ka siguro sa usher ministry, sa multimedia. Okay? What I'm trying to say is, lalo po ang mga talent na sa atong buhay, dapat natin pagamit sa Panginoon. Dapat hindi sa atong pasabihin na kapakanan lang, kundi dapat pagamit natin para sa kakalulahati sa atong Diyos na buhay. Amin po ba? And dahil po time, ato po na unawaan na dapat ang tayo ginagamit sa mga makabuluhan lang na bagay, hindi po sa mga bagay na walang kabuluhan. Time is good. Kaya po, dapat make ourselves available para po magamit kita sa Ginoo. And kapuri-puri po itong mga Christians, mga kapatid natin sa Ginoo, even though they are busy, hectic and schedule, pero naghahimuga sila sa paraan para may paggamit nila in the buhay sa Ginoo. So, time and treasure. We understand na unawaan po natin na tanan mga bagay na
atong buhay, dili pwede hali sa aton kundi hali po sa Ginoo. So, ibig sabihin mga kapatid na hindi po dapat ito maging dahilan na tayo ay maging sakim. Dapat ito po ang maging dahilan para tayo ay tumulong sa ating kapwa. Ito po ang maging dahilan para tayo ay mapagbigay. So, ang lahat ng bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon ay dapat magamit sa kanyang kapalalhari at para magamit din for the expansion of His kingdom. Amin po ba? Kaya po, pag may dumating ng mga blessings sa ating buhay, dapat unang isipin natin, ano ang may tulong ko para sa kalulalhati ng ating Panginoon. So, LOV, yan po ang tinapik ni Pastor Ronel, and I was assigned po na mag-deliver ng message about engage the family. Na ang pamilya ay the basic unit of our society. So, there's no society pag walang pamilya. Society is composed of group of families living together in one place. Okay? Parehas po si San Cell. Ano yung San Cell? Basic unit of life. Sa, dili po mapubuo ang organisms, so living organisms kung walang cell. Actually, and what is lang sa aton skin is made up of billions of cells. So that's why po tayo.